Yep. There are books in the desert that has him as 100-1 underdog, and he just put Inoue down. Ladies and gentlemen, we have the time. 45 seconds in round number is the winner by way of technical knockout, and still in the way he's able to reduce his punching power for this fight. He's eaten a couple there. You know, from short range and from outside and how he varies combinations, it's dangerous. He was an Olympian, remember. He's fought the best of the best in the world. Natural talent and ability. And it seems like he's fighting the best, but he's dominating the best. So, you know, you have to take your hat off to a guy that's dominating the best, running through divisions. Dude, you put that in the Tokyo Dome, Nakatani, Inoue. Woo! I got passport, will travel. I'm going to that fight no matter what. Anyway, I think that dude really is pound number one. He really number one pound, but because he don't have the opposition to prove it, I got it. But then when he gets in there, it's a little bit different when you're in there. It's more like overwhelming. You know, he would throw 6, 7, 8 punches at a time. This man will beat Naoya Inoue. He has all the skills, all the ability, all the pedigree. I fully believe he will beat him. September 14, I'm ready. Oh, there was the uppercut. MJ is the only fighter in the division that could beat Inoue, or could even give him a good fight, a real fight. They know a duck when they see one. This is a duck. MJ is tough, he's strong, he's disciplined. I mean, he has great timing. I love that Aquadalia fight. That MJ, that's a great fight. I really hope that happens. Yes. He didn't come to just show up to try and told everybody that. Make a payday, right? Apology, he came to rumble, but it was a good fight. It was a real competitive fight. Anyway, it was just too much for him. This guy he could be a generational fighter when you think about it for the smaller weight class. I know people think Inoue and Usyk are ahead of Crawford. The ring has them rated ahead of Crawford. I don't. He is good. His placement. What's his name? What's his name? Daniel. As long as he got blood running through his veins and his heart is pumping, y'all in effing trouble. Had Cardenas along the ropes, putting the combinations together. However, left himself exposed, dropped that right hand. Guess what? Cardenas took a small angle, changed his position. Inoue followed him out. Didn't see that left hook coming. Boom! Set him down. Okay, then he's thrown with the... Inoue, stop ducking me. One fight, Uzbek power coming. Let's go, champ. But still throwing shots, and down he goes. Rodriguez. Good shot. Lovely left hook. But look out for this guy. Look at what he's doing. Now Aquadalia with his own body shot. Brilliant punch taker. Right, left, right. Gigil na gigil itong si Naoya Inoue sa kanya ngayong makakalaban na si Murodjon Akhmadaliev. Ito'y dahil sa sinabi di umano ni Akhmadaliev at pinagkakalat na iniiwasan siya nitong si Naoya Inoue. Gustong ipakita nitong si Inoue at iparanas kay Akhmadaliev ang malagim na pagkatalo na hindi niya pa nararanasan sa kanyang buong boxing career. So bibihira nga lamang magalit itong si Naoya Inoue sa kanyang mga nakakalaban. At sa oras na manggigil na itong si Inoue ay talaga namang hindi nito hinahayaan na makasurvive pa itong kanyang mga kalaban. Ngayon, itong si Inoue ay may pagka Juan Manuel Marquez mga idol na madali lamang pabagsakin pero napakahirap namang tapusin. Ito'y dahil sa determinasyon nitong bumangon at makabawi sa laban. Kaya naman po ay literal na stoppage lamang talaga ang makakatalo sa hapon na ito. Ngayon mga idol sinasabi po ng ilang mga boxing analyst na kontrapelo ang estilo ni Akhmadaliev sa estilo nitong si Naoya Inoue. Kung matatandaan nyo po mga idol, ang kadalasang nagpapabagsak kay Inoue ay ang kaliwang mga counter ng kanyang mga nakakalaban. Papaano na lang kaya kung ang makakalaban niya
ay ito ang pinakamalakas na atake at natural na estilo sa pagbabato ng mga suntok. Wala pang blueprint na estilo si Inoue sa kung papaano na nga ba niya lulusutan ang ganitong problema. Ito'y dahil sa 2 beses na po kasi itong lumapat sa mukha nitong si Naoya Inoue na nagresulta ng kanyang pagkakabagsak sa lona. At dito na nga papasok ang paghingi nila ng tulong sa boksingerong Pinoy na isa sa mga tumalo kay Akhmadaliev. At ito na nga ay walang iba kundi si Marlon Tapales na kinuha lang naman nila bilang isang sparring partner para sa gayon nga ay humingi ng tulong sa kung paano nga ba tatalunin si Akhmadaliev. Mapusok po na galaw ang ginagawa ng kampo nitong si Inoue para sa gayon nga ay masigurado ang panalo sa laban nila ni Akhmadaliev sa bansang Japan. Ngayon sa kasalukuyan po mga idol, si Akhmadaliev ay mayroong kasalukuyang kartada na 14 na panalo, may 1 talo, at may 11 na knockout dito sa kanyang 14 na naipanalo mga laban. Samantalang si Inoue naman ay mayroong kartadang 30 panalo, walang talo, at may 27 na knockout sa kanyang 30 naipanalo mga laban. Hindi basta-basta na laban ito para kay Naoya Inoue. Ito'y dahil simula ng matalo kay Tapales itong si Akhmadaliev ay 3 malalakas na kalaban din ang hinarap nito at ang lahat ng ito ay tinalo niya sa pamamagitan ng knockout. Kung ating sisilipin ang mga bentahe sa laban ay masasabi po nating dihado itong si Akhmadaliev. Kung ang ating gagawing basihan ay itong mga aspeto ng kanilang mga kakayahan. Si Inoue ang klase ng boksingero na basta magamay na ang ritmo ng kanyang galaw dito sa ibabaw ng lona ay nagagawa na nitong lumabas-pasok sa depensa ng kanyang kalaban at nakapagbibigay ng mga madidiing mga suntok. Ang estilo ni Naoya Inoue ay may hambing sa estilo ng isang Manny Pacquiao na kaya pong maglabas-pasok dito sa depensa ng kalaban sa isang kisap mata lamang. Kaya naman ay madali itong nakakaiwas at nakalalabas kung ang kanyang kalaban ay gagawa na ng ganting pagsalakay at nagagawa din magbato ni Naoya Inoue ng 3 malalakas sa suntok mula sa magkakaibang anggulo sa loob lamang ng 1 segundo. Kaya naman ay mahirap din talaga pumasok sa depensa nitong si Inoue. Bukod pa po dyan, napakabilis din po kasing makarecover nitong hapon na ito kung siya ay mapupuruhan ng kanyang mga kalaban. Na nagiging dahilan lang naman kung bakit kahit mayanig na ng kalaban ay naggagawa niya pa rin itong talunin sa pinakamiserableng paraan. Kaya naman ay kung magkakaroon ng pagkakataon na mapupuruhan itong si Inoue ay kailangan ng tapusin ito sa round na iyon dahil sa agad din kasing makaka-recover itong si Inoue sa susunod na round. Kaya naman po ay 1-punch knockout lamang talaga ang makapagpapahinto sa hapon na ito. At ito po ngayon ang kakayahan nitong si Murodjon Akhmadaliev na haharapin ni Inoue sa bansang Japan sa ganap na 14 ng Setyembre taong kasalukuyan. Madidiin din ang mga suntok nitong si Akhmadaliev na talaga namang lumalapat sa katawan ng kanyang mga kalaban. Hindi din basta-basta ang katatagan nitong si Akhmadaliev na kayang tumagal sa mga madidiing suntok ng kalaban. Kaya lamang ay kakayanin kaya ni Akhmadaliev kung ang lalapat na sa kanyang katawan ay ang mga matatalim at madidiing suntok nitong si Naoya Inoue. Naniniwala ang kampo nitong si Akhmadaliev na magagawa kuno nilang talunin si Inoue. Ngayon po yan, sa tingin niyo mga idol, naniniwala po ba kayo sa kampo nitong si Akhmadaliev na magagawa di umano nilang matalo ang isang Naoya Inoue sa kanila ngayong magiging laban sa bansang Japan? I-comment nyo na po ang magiging komento mga idol para sa gayon ay atin niyang mapag-usapan dito sa ating comment section. At bago po natin masaksihan ang laban na yan mga idol, ay may mga laban muna po kong ihahain sa inyo. At unahin na nga po natin ang sinasabing isa sa pinakamahirap na laban nitong si Naoya Inoue. At ito na nga po ay nung kanyang makaharap sa unang pagkakataon ang ating kababayan na si Nonito Donaire na kung saan hindi maipinta ang mukha nitong si Inoue dahil sa mga malalakas na patama na sinalo mula sa ating pambato. Sa unang round pa lamang ng laban nagpapalitan na po agad ng malalakas sa suntok at kombinasyon itong si The Monster at Donaire na kung saan po ay madidiing suntok agad ang binabato ng ating kababayan para sa gayon nga ay paramdam dito sa hapon na kanyang kalaban ang dapat nitong
katakutan. Opposite him represents the younger Verdid over a deck. WBA Super. 30 seconds. Try and force into his 30s. Stiff right hand lands that time. Donaire comes back with that feint hook. Both men exchange it. The WBO strap, when they go, they ring. Warning signs for him that if he does overcommit, well with him. Bring back for this one. Favour. Stand there. It was Donaire who was the track setter 4 years of his career. It's just a lovely, so many knockouts, 16K. Him off balance. It's Donaire Hurking. Plant his feet, he knows he carries the power. Donaire natural unifications fight, IBF, that will suit up. It's like there. Isn't able to read, but he's walking through them so far. And he does it. Into that second half. And his angle, stepping to the left and right. Second that, you know, the 45 fights that he's had for Inoue, like for Donaire, some negative seeds. Bahagyang nakalalamang ng suntok sina Uya Inoue dahil sa bilis nga ng mga kamao nito. Naging mahirap para sa ating kababayan ang makipagsabayan ng suntok dahil nga sa estilo ni Donaire na pagiging isang counter puncher. Pero hindi din biro ang sinasalo na suntok nitong sina Uya Inoue mula sa mga kamao ng ating pambato. Na nabibengkong talaga ang muka nitong si Inoue sa tuwing lumalapat na dito sa kanyang muka ang kamao ni Donaire. Flyweight, all those years of matching his footwork, keeping hook to the body. Donaire really is, you know, someone that brings, but Donaire that put pressure on a non-forwards, landing left, cut the rip through opponents en route to the left hook. Just but I'm sure someone like confident in his own. Good stuff. Good short left in and again. Probably got those hands high for the B2. Not an easy decade now as well. Chris Dodge, you see every time Inoue full of power, right kind of pace he would have wanted. Inoue dictating enough for the contest, not having to have done much all round the drum. But as you say, Inoue just in it with Donaire, is he? He's up trying to pick these counters there. His hand put the fact that Inoue, absolute animal, but how this contest has got a long time trainer to get him out of Rigondo in the championship round. Naging malaking problema sa laban na ito ang edad ni Donaire dahil nga sa wala na ito sa kanyang prime. Kaya naman mas mahirap na para sa kanya ang makipagsabayan sa mas batang kalaban. Nolito back with the left hook. So this is Donaire seeing coming, but his legs are moments to the bell as Inoue check left hook from Donaire. At this point because he knows the power not to sway because perhaps we expected it from over a decade. He's carried extremely good power, superb 5.5 rounds. And the old champion grab. Still look, Inoue, he's starting to. Given the leather that he's taking to take us into the second half of the fight, all the way up, it just takes one moving forward. Quick, very spiked. It's fair to say yeah, the spot planting his foot. See the patterns of move. Vita notice of how the greats of boxing, the likes of Roberto Duran from Donaire, maintain that gap. Is thinking, both letting this shot have gone down. I don't know what the odds would have been on it. Wouldn't have got much though. Inoue again with managing it so far. Reminds him why his reputation as a puncher is as it is. Uppercut, could that be a problem? Right. The right hand, he's reaching full power in the right hand. The left eye of to swell. A little bit punch lands. Just a little bit dip. Oh! Counter right hand from Nolito. He set all eyes are on him. Against the battle. Really showed difficult circumstances. We know angry puncher as Donaire was all those who 100% and definitely with Donaire Inoue firing back and arguing. You've probably got everybody telling class in you as one of them in himself. Down catch for Kimmer. This is good stuff from Inoue. Side Donaire goes a little flat foot. Oh, good. Misses now Inoue's round. Oh, and again. He hurt Donaire with the right hand. Donaire just inching back for the first time in the round. Championship rounds. Right. Oh. Inoue will sense the shots landing clean. Donaire, love his good stuff. Donaire desperately trying to get back on that. He's yet to hold though. Listen to the home crowd now. Really get behind him. And they love him. Oh, he's counting now.
for only the third, and the referee really tries to hang on. Inoue 11 rounds, but is this the end? What a concert inside Tama as Inoue opens up. But his start will have seemed like an age for Inoue. Put him there to let some big shots of his own go. Well, long left there. Brilliant. Big shots. Experts took his work anyway. It's just this where age and... Bagamat nadalo sa laban ay ang laban naman na ito ang tinanghal na pinakamahirap na laban nitong sina Uya Inoue nung kanyang makaharap sa unang pagkakataon ng ating kababayan na si Donaire. Isunod naman natin mga idol ang isa sa pinakamabigat din na laban na kinaharap nitong si Inoue mula sa kamao ng isa pang Pinoy. At ito na nga ay nung makaharap nito ang tubong Esperanza San Agusan del Sur na si Gerson Mancio. Sa unang bahagi pa lamang ng laban ay nakikipagpalitan agad ng malalakas sa suntok itong ating pambato. Gusto pong ipakita ni Mancio na hindi niya ibibigay ang madaling laban kay Uya Inoue na kung saan ay malalakas sa suntok din ang binabato nitong ating pambato para sa gayon nga ay mapuruhan ang Hapon na kalaban. 1ラウンドが始まりました。赤いグローブ日本井上尚弥、青いグローブフィリピンのヘルソン。さあ川島さん、はい、このまず井上がどんな立ち上がりを見せるか、どういうところを期待していますか。けれども、やっぱそこをね積極的に攻めて自分のペースに持っていくのがやっぱ井上の良さなので、はい、どんどん攻めていってほしいですね。そして西岡さん、はい、前回の戦いでこの井上はちょっと気持ちが高ぶりすぎていたという話をしていたんですが、はい、どういう風な立ち上がり井上見せてくれますかね。まあその言葉を見ながら戦ってますよね。前回は行こう行こうという気持ちが強すぎた。4戦目で日本タイトル、やはり区切りの一戦倒そうという気持ちが強すぎた、そんな話をしていた井上尚弥です。ちょっとここはロープを背負っています。軽くパンチを軽く左を出してくるマンショーです。何か西岡さん特徴というのはあるでしょうか。振り回して一発一発しっかり打ってくるっていうのが特徴。今も振り回してましたね、相手は。効いてますね、効いてますね。あ、ここで効いている。さあ前に出た井上が前に出た。左で崩して右をというテーマを話している井上です。左フック効きましたね。そうですね。いきなりいきましたね。さらに右。あ、回しに行ってますよ。今日打ち抜く右というのも話していた赤いグローブ怪物井上尚弥です。さあ第1ラウンドまだ1分前です。今度は左ランキングにフィリピンのマンションを追い込むか。はい、さあ第1ラウンド、あるいはいきなり第1ラウンドでノックアウトシーンがあるかもしれません。ディフェンスして攻撃、ここも左から右、そして左ボディ右出てくる相手に右回していきます。西岡さん、左右のコンビネーション完璧なんじゃないですか。ここまで前回の試合よりだいぶ試合が楽しみでしょうがない、そう話していた井上のその右のパンチ、さらには左のフックボディ、ここはアッパーを見せます。さあ世界への前挑戦、よく見えてますね。相手の攻撃もしっかりとブロックして、そして自分のパンチを出してきます。右だ、さらに左を重ねる井上尚弥です。ここも右、左から右を、ここは続ける。ここで第Bagamat nagagawa po nitong Pinoy ng ating kababayan ang makipagpalitan ng malalakas na suntok sa gitna dito kay Inoue, ay hindi din po kasi natin maitatanggi na sobrang malaki po talaga ang nilamang ng lakas ng suntok nitong si Inoue na dahilan kung bakit sa ikadalawa ng round ay napabagsak nitong sina Uya Inoue ang ating kababayan. Inoueがいきなり圧倒してみせました。第2ラウンドが始まりました。1ラウンド立ち上がりから井上が完全にペースを掴んで、そしてパンチを重ねています。ここは左、そして右。さあマンシオはどういう形でここは押し返してくる。タイトルをデビュー4戦目で取りました。23年ぶりの快挙を達成した井上、そしてデビュー5戦目はこの王座決定戦です。大上できた。あ、ショートの右を合わせます。そして右入れ替え、パンチも出せなくなってきますよね。出せなくなりますか。はい、この階級の東洋太平洋1位、そして2位がこのフィリピンのマンショです。圧倒的な力差を今ここは右を出してきましたマンシオ。井上サイドですけど、はい、お父さんのシンゴトレーナーによりますと、そして右のボディだという指示をこの第2ラウンド出してますね。はい、赤コーナーサイド、井上サイドは鈴木アナウンサーです。ここまで打ち分けてくると、これはマンシオも対応できないかもしれません。右のバックステップ、ちょっと距離を空けて、そこの引き際を打つんですよね。的確にですね、しっかりとパンチを出してきます。そしてそのパンチがヒットします。今日はそうなってですね、しっかり足を地につけてしっかりパンチを打ってますよね。はい、西岡さん、はい、ボディという良さも今日は井上見せてますよね。上下の内訳もいいですし、あとその先ほど川島さん言われたようにフットワークがですね、
非常にいいと思いますね。あるいは何か完成されたそんな井上の姿が最初の井上マンションは立ち上がれるか。マンション立ち上がります。さあ井上右だ、ここで試合を決めに来るか。マンションニュートラルコーナーに追い込む。ガードメーカー右、直哉コール両国国技館、右が来た。それに対して右を返す、さらに左マンションを打ち返してきます。これがフィリピンの強豪ランキング2位のマンション。それに対してここで第2ラウンドが終了しています。このラウンドがダウンを奪いました。川島さん、ここでやはり来ましたね。このボディが効きましたね、その前のね。Sa ikatatlo ng round ay sumasabay pa rin naman ang mga malalakas sa suntok itong si Mancio, na kung saan ay malaki talaga ang puso na binao nitong ating kababayan sa bansang Japan, na talaga namang nakikipagpukpukan sa harapan nitong si Naoya Inoue. はい、そうですね。はい、今は無駄がないですね。攻撃ディフェンスが速くてまだ無駄がない。第3ラウンドが始まりました。しっかり流れを作って中盤 KO というそんな自分の理想があると話しました。ただ西岡さん、はい、中盤までいかないかもしれない。出てますよ。はい、ただここからマンションがどれだけねタイトルへの執念を燃やしてくるのかっていうのは、そうですね。今回は自分の成功そして家族のために戦うと話すエルソン。ここにただちょっと川島さん、はい、怖い右というのがこのマンションありそうですね。そうですね。思いっきり振ってきますからね。そうですね。また結構フィリピンの選手とも伸びてきますからね、パンチが。はい、避けたと思ったら食らってるっていうところも、やっぱりね、こういうしっかりガードして避けてボディが入ってきましたよ。ただ今の左のボディ。ボディです。そして右、井上尚弥、相手を見つめる。今度はマンションのボディだ。左のボディ。さらに井上が返してきます。今日テーマに話したその右が第2ラウンドでダウンを取りました。そしてこの第3ラウンドもしっかり左から、そして動きながら左を出します井上尚弥。今日はあえて接近戦も交えて、そしてこのマンションを取りました。ここも接近戦からボディー。狙ってますね。対して隙を狙ってそこを打ちましたね。さあマンションが下がり始めた。マンションボディ効いてますね。残りはあとは1分10秒。ここで井上、ここでパンチまとめたいですね。もうボディ相当効いてますね。ダメージが判定決着になりました井上尚弥です。今日はガードがいいですね。このだけガードをしっかりされたらなかなかもらわないですね。力というのが西岡さん、攻撃のその切り替えがいいんですよね。非常に速いですよね。非常にタフなんで、じわりじわり攻めていってますよね。そうですね。この接近戦からそして少し距離を取るか、じわりじわりダメージを与えて、そして中盤というそのディフェンスを受けた。さらに第1点効いてますね。マンションは耐える。あとは時間、このラウンド残り時間はほとんどない。マンションは耐えられるか。ここで第3ラウンド。さあ世界幕井上が距離を出してみた。すごいやっぱですね。目ちょっと痛がってますね。さらに右のストレート、右すべてのパンチが素晴らしい内容で井上尚弥がマンションを圧倒しています。ナイスパンチ。ここも合わせます。そして左右、さらに左をつなげるか。ただマンションもここは引きませんでした。西岡さん、何かこう自分の中で各ラウンドごとテーマを設けている、そんな感じが井上からしますけれども、だからこそ自信をつけたい、そう話していた井上。接近戦も使います、そして距離も取ります、ステップも使います、そして左も右もさまざまなパンチ。木原さん、その赤コーナー井上サイドなんですが、お父さんのシングトレーナーもですね、かなり手応えを感じてますね。見ていきたいという話をしています。赤コーナーサイアナウンサーです。さあそのフィニッシュシーン、この体を流したところちょっと狙いたいですよね。いつもの得意のパターンですね。さあまずはそして左です。まず一つ井上尚弥にとっては左、そしてその左からの右です。東洋太平洋のベルトがかかります。この大きな舞台で井上尚弥がさらなる進化を全くもらえません。非常にタフでガードも硬いので、下からやっぱり弱らせていきたいですね。もっともっと。そして本人の中では一つ今回見せられた打ち抜く右、その右のスライドがね。マンション左目のあたり切っているようです。井上のパンチによるダメージがマンションの左目にここはダメージを与えています。相手ボディで戦いこのランキング2位のマンションの内容によっては次世界と、そんな言葉をしています、話しています。世界に行ける内容ですよこれは。そうですね。記録がなくなってきた西岡さん、それだけ井上尚弥がダメージを与えていると。ノックアウトというシーンがあるか。第2ラウンドでダウンを奪っている井上尚弥という風にマンションが変わってきました。それをうまくさばきながら井上、
このラウンド出てきましたね、積極的にね、マンション。第4ラウンド終了、大きくジャッジがもう足もちょっと定まらない。ここで右出てきたところにうまく右を効いた効いた効いた。ここでまとめる。左井上がさ前に出た。井上尚弥が前に出る。ロンドンを迫ってる。さらに出せるか。倒れるまで。さらに右残り30秒。さらに右が出る。男子を下がらせる。井上尚弥世界に向け4ラウンドさらにダッシュを奏でる。ここでレフェリーが試合を止めます。Bagamat natalo sa laban ay hindi naman natin maiaalis na isa si Gerson Mancio sa mga Pinoy na boksingerong humarap at nagpahirap ngayon kay Naoya Inoue.